Light from the Word, our daily study of the Scriptures and our time. Bago ako pumunta rito, pas mo muna. Nagpas mo na. Diyan. Ay may pumasok sa aking isipan na dapat kong discuss. Basahin ko lang sa Roma 6, 3 hanggang 5. Basahin ko sa English Standard Version. Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus, we were buried therefore with him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. For if we have been united with him in a death like his, we shall certainly be united with him in a resurrection like his. Alam po natin na ito ay panahon ng Linggo ng Palaspas, Palm Sunday na po ngayon. Kaya yung ating mga kababayan na Katoliko ay makikita nyo na sila ay magpapabless ng Palaspas sa umagang ito. At ang susunod na linggo ay tinatawag na Holy Week. Ano nga yun sa Tagalog? Semana Santa. At next Sunday ay tayo ay Easter, Brother Jerry. Easter sunrise ba tayo? Anong oras nga tayo? 6 a.m. Baka magkalimutan na. Pag pumunta kayo dito ng 9 a.m., pwede pa rin naman, pero wala kayong makikita dito. Okay. So, Easter sunrise service tayo Sunday. Tapos, kinausap ko ang mga elders din. Hindi kasi pwede si Brother Jerry at may pasok ay kinausap ko yung mga elders ng Jesus Lord of All Presbyterian Church. Siguro mga 2-3 sila. At saka si Brother Noel Mercado. Ay meron tayong online 7 last words sa Friday, Good Friday. So, since mahaba yung 7, merong 4 muna, from 3 p.m. to 5 p.m. Tapos yung susunod 7 to 9 p.m. Since mayroon naman palagi tayong Bible study talaga at so mayroon tayong 7 to 9. Hindi yun kaiba sa atin. Pero yun ay hindi Bible study in a sense na makakapagtanong kayo. Pero parang worship service siya. May kanta, may panalangin at saka mayroong meditation. Pinag-uusapan pa namin kung sino nakatoka dun sa mga 7 last word. At pag-pray na lang nyo yun, yung mga mayroon namang pupuntahan na bakasyon, ay okay lang po yun. Usually kasi ay katulad namin, wala naman kaming pera, kaya nasa bahay din kami. So, sayang naman yung pagkakataon na nakapag-aral tayo ng salita. Yun. Pero yung merong perang pambakasyon, pwede pa rin kayong sumama. Kasi soon naman yun Basta may wifi, makakasama kayo. Ba't nga ba ako napunta ron? Ito. May mga grupo na nagtuturo na dapat kang manampalataya at mapa-bautismo bago ka maligtas. Ibig sabihin sa kanila, faith plus baptism equals salvation. Ang tawag po dyan ng grupo ay tumatakbo sa pangalang Church of Christ,
Churches of Christ. Hindi Iglesia ni Cristo talagang English. O Disciples of Christ. Yan ang paniniwala nila. Meron namang ibang grupo, Bible Baptist, pag dumating ka ng umaga, nag-accept ka kay Lord, mamayang hapon, baptize ka na. Maski hindi mo naintindihan yung ginawa ko ng umaga, alam mo ay sino ang gustong pumunta sa harapan, tumas ng kamay, mababaptize ka na sa hapon. Meron namang iba, at ito yung pinapangangbahan ko, ay ine-emphasize lang ang justification by faith, pero hindi na nagbabaptize o negligent na sa pagbabaptize. Ang Christian Reformed Church, ang pagkakaalam ko, ay sinisigurado lang na maliwanag ang kaligtasan at pagkatapos nun ay pwede nang i-baptize. Usually ay mga 5 sessions yun na pag-uusapan ang sin, salvation, lordship, being a member of a local church, at saka, siyempre, baptism, kung anong meaning. Tapos, dadaan sa interview. Ano yung ginagawa sa interview? Parang ano yun? Fraternity. Merong initiation. Hindi. Joke lang yan, joke. Ibig sabihin, interviewin kayo, titingnan ng mga matatanda, elders, kung genuine yung inyong pagkakatanggap kay Jesus at naintindihan nyo. So, since napansin ko, kanina rin, marami namang kabataan, once na naintindihan ninyo na, pwede niyong sabihin sa kalipunan ng mga pinuno ng iglesia nito, katulad ng sinabi ng Ethiopian eunuch, ano ang pwedeng humadlang para ako ay mabautismuhan? Pwede niyong sabihin yun. Once na naintindihan at na-interview ka namin, ang gagawin lang po namin dahil kami ay nasa loob ng isang denomination, tayo ay hihingi ng rest back. Kay Pastor Benny, o kay Pastor Dennis, para schedule ang baptism. At maghahanap tayo ng magandang swimming pool para hindi naman sayang yung baptism. Kasi meron plano tayo, di ba? Oo, para kasi humabol eh. Oo, yan. Kaya sinasabi ko lang, ba't nga ba sinabi yun? Ayun. Meron kasing iba sa faith plus baptism. Mali po yun Kasi dinagdagan mo rin ng works eh. Ganun din yun eh. Faith plus works yun. Meron man ayun, nagmamadali naman para makabilang ng mga umaksep, malagay sa membership, miski hindi naintindihan, isasama. Hindi naman tayo ng ibang church na 2 taon na, hindi pa rin nababaptize. Tandaan nyo, nung mga unang century ng iglesia, church, at saka kung ikaw ay nakatira sa Middle East o communist country, pag ikaw ay nagpabaptize, siguradong yung patotoo mo sa bautismo ay death sentence. Kung Muslim ang iyong magulang, siguradong papatayin ka na. Basta minsan papabayaan nilang makinig ka sa mga pastor, pero once na ipabaptize ka, patay ka na. Ganon din sa mga communist country. Ako, mayroon akong mga naturuan ng discipleship series bago mag-baptize. Hindi umaabot sa 5 linggo. Nagkakaroon ng problema kasi yun, pag hindi umabot doon, minsan nawawala na. So, importante po ang baptism. At importante ang baptism dahil naniniwala tayo na Jesus is Lord.
Lord siya, ang sabi niya, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them everything that I have taught you. Matthew 28. Isa doon ay unang-una, baptism. Pag ikaw ay niligtas niya at naintindihan mo na, dapat kang magpabautismo. O magtatanong ako at magtaas kayo ng kamay. Sino dito ang nabautismuhan na nung siya'y totoong naligtas ni Jesus? Sino? Magtaas ng kamay. Brother Jerry, magtaas pa siya. O hindi, para magkaalaman tayo. Nabaptize hindi nung bata siya. Nung tinanggap na. Ayan, ang maliwanag yan So, kung sino ang hindi pa nababautismuhan. Okay, yun lang. Yun muna ang message ko. Pinahabol ng Panginoon. Pupunta